Mas marami pang naniniwala kay Rudy Baldwin kaysa sa Diyos. Si Rudy Baldwin ay isang sikat na manghuhula o fortune teller dito sa social media na merong million of followers. Nakakalungkot lang isipin dahil may nangyaring sunog dito sa amin, dito sa Barangay Pasong Putik, isang superstore na 1 year pa lang ata may higit na nagawa, tapos nasunog na kahapon yon, January 28, no? Sa tapat lang po to ng SM Fairview. So meron post si Rudy Baldwin noong January 20, 2026. At ito yung post niya. So babasahin natin yung highlights lang, no? January 20, 2026, Fairview, hashtag Fairview, vision mga taga Fairview, masyadong malawak at malaking sunog ito, hindi ito kalayuan sa KFC, meron akong nakitang seafoods na restaurant at may nagtitinda ng milk tea, malawak ang sunog na to na halos umabot ng ilang alarm. Mga taga Fairview, no, 3 sunog ang nakita ko na mangyari pa lamang. Ang isang sunog ay lugar ito na kung saan nagsisimba ang mga tao. Mahirap man paniwalaan, ngunit sabi to, isang simbahan at 2 chapel ang nakita ko na masusunog pa lamang. Kaya mag-ingat kayo sa lahat ng bagay na maging sanhi ng sunog. Itong mga to, si Rudy Baldwin, nagiging negative lang yung sinasabi. So pag negative yan at nataranta ka, nabasa mo, natakot ka, pinaniwalaan mo, nakalimutan mo may Diyos tayo. Diba? Hindi naman ako nagbabasa ng Bible, pero naniniwala ako kay God, 'di ba? May iba't iba man tayong relihiyon, pero Diyos, huwag niyo kakalimutan yung Diyos. Kaya kung mababasa mo to, ito daw, totoo daw nangyari. Random situation lang naman yan yung sinasabi ni Rudy Baldwin eh. Kahit ikaw, pwede kang mag-alamang huhula eh. 'Di ba? Pwede ko sabihin, 'di ba? Merong isang sikat na politiko na masasawi. At itong 2026, mangyari man yan o hindi, 'di ba? At nasa Bible yan, hindi ko lang alam yung mga verse. Kasi hindi ko kabisado yung mga version ng mga Bible. Kaya sabi nga ng iba, kung paniniwalaan nyo yung napanood ko na isang pastor, tama siya sinabi na Diyos lang ang nakakita ng future natin. Tanging Diyos lang. 'Di ba? Kasi may mga satanin yan eh. May mga sa demon. Yung mga sinasabi ng mga manghuhula na to, kahit sino mo manghuhula. Ba't pa kayo naniniwala sa hula? 'Di ba? Meron tayong God. Kasi pag pinaniwalaan mo to, imbis na positive vibes, magiging negative eh. Kasi negative yung sinasabi nila eh. O, merong isang krimen na mangyayari dito sa isang lugar na to. So, naniwala ka na sa pagtataranta mo, sa kakaisip mo, baka kung ano pa mangyari, maaksidente ka bigla. Dahil nasa isip mo yung pinost niya eh. Diba? Tapos, pag nangyari, titingnan mo yung mga throwback post niya, oo nga, totoo. Naniwala talaga ako yung pag nalaman niya yung labas sa loto. Di, legit. O kaya mahanap niyo yung most wanted na criminal dito sa Pilipinas ngayon. Alam niyo sino tinutukoy ko. Yun, pwede sa ganung paraan makatulong siya. Mahanap yung mga most wanted na criminal, yung mga corrupt, di ba? Yun, para matulungan naman niya yung mga police natin at NBI. Doon maniniwala ako. Di ba yung meron siyang ganyang vision, go. Pero yung mga ganitong pangyayari, hindi ako naniniwala eh. Labas ng loto pwede. O yung most wanted dito sa Pilipinas. Makita at mahuli. Yun, malaking tulong yun. Kasi sa batas ng tao yun eh. Hindi naman sa batas ng Diyos yan. Yun lang. God, mga ka-Triple R TV, huwag niyong kakalimutan. May Diyos tayo. Okay? Huwag kayong magpapaniwala rin sa mga hula-hula na yan. Ako never akong naniwala sa mga hula. Kung may mangyayari, ano yan eh, nangyari yan, walang nakakaalam kung sino man. Diba, lahat naman tayo mapupunta at masasawi naman tayo lahat mga tao. So, walang nakakaalam yan. Tanging Diyos lang. Okay? So, this is Triple R TV. Maraming salamat sa lahat ng aking followers and peace out.